Iba na naman ang atmosphere natin ngayon, no? Oo, Kamusta, sobra. guys? Kamusta kayo, Miko Hesa? Ako okay naman, pero alam mo, JV, mas kailangan natin kamustahin kung Oo si nga, Hesa. actually nakakatampo nga yan di ba? Na-miss nyo ba ako, Oo, guys? Na-miss ka namin. 2 episode yun na wala ka, ayos ka. Oo, ano ba Kaya yung... nandito na ako, babawi ako. Don't Ano yung worry. nire-request mo kanina? Group hug! hug. Group hug. Ganun Good morning, lang. feeling close. Nakasma ka na. Hindi, pero kamusta naman, Hesa? Okay naman. Napanood niyo ba yung movie? Hindi pa. Oo, ako napanood Oo. ko. Gulat nga ako, sumisigaw nga ako sa sinihan. Si Hesa, oh! Si Hesa. Ganun talaga. Oo, ganun kalaki. Congrats kay Supportive. Direct Chito Ron. Yes. Oo, ibang Etiquette for klase. mistresses. Oh, At manood saka, kayo, syempre, last week naman, Oo. nasa Letran kami. Mga Yes. Letranisa naman ang Oo. mga kasama namin. Hindi mo na-experience kung gaano Oo sila nga. kagaling. Magagaling din. Oo. Di ba? Ang husay. Sayang. Oo, pero nabalitaan ko, kung magaling Oo. yung last week episode natin ng mga taga-Letran, nasan ba tayo ngayon? Feeling ko, kung di lang sila magagaling, hindi lang sila matatalino, magaganda din. Wow! Oo Diba? naman. Iba ka Okay, talaga, yan, JB. guys. Gusto ko yan, At, Nalusot ko yun, di ba? at, ang namasyal din kahapon, Oo. ay maganda rin. Maganda din. Eh, sino Oo. pa ba kung di si Hesa? O, dapat lang magtrabaho siya, di ba? Kasi 2 episode siya na wala. Kaya ito na, guys. Panoorin nyo ang Hesas School Tour. Welcome to Taong 1926, dahil sa kagustuhan magkaroon ng isang teacher training program para sa mga Pilipina, ay humingi ng tulong sa mga sisters ng Maryknoll Congregation sa New York ang nooy Archbishop ng Maynila na si Reverend Michael O'Doherty. Tinatawag ang eskwelang itong bilang Malabon Normal School. Matapos ng ilang taon ng development ay nailipat din permanently ang kolehiyo dito sa Diliman, Quezon City. Dito rin binago ang pangalan ng eskwelahan bilang Maryknoll College. Sa paglipas ng panahon, unti-unti pang nag-improve at na-develop ang kolehiyo. As a matter of fact, mula sa original concept nito bilang isang teacher training school, ay nadagdagan pa ang kurso kanilang ino-offer. Unang-una sa mga programang naitagdag sa Maryknoll College ay ang College of Liberal Arts. Ito ang nagresulta sa pag-expand pa ng kolehiyo, and the college continues to provide quality education that strives to promote competence and social responsibility among the students. Bilang patunay dito, 19 alumni mula sa Maryknoll ang inawardan bilang Outstanding Women in the Nation Service. Ilang taon pa ang nakalipas, kinilala rin ng Maryknoll Congregation ang kahandaan ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang educational system na kanilang nasimulan. Kaya naman noong 1977 ay ibinigay na sa mga bagong administrators ang pamamahala sa kolehiyo. And after 12 years, Maryknoll College was renamed into Miriam College. So ayan, ngayon alam na natin ang pinanggalingan ng kanilang kolehiyo. Turn naman ng mga estudyante magpasiklab ng kanilang talino. Dito lamang sa... Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, karapatan, Isa na naman pong magandang gabi mga ka-schoolmates! Yay! At katulad nga po na napanood ninyo, nandito po tayo sa Miriam College, Katipunan. At talaga namang exciting na naman, no? Dahil Yes. dalawa na namang teams from Miriam College ang makakasama natin sa mainit na talakayan sa mga bagong issues ng kabataan maya-maya lang. At syempre, Miko, hindi rin nagpapatalo ang ating mga schoolmates na nasa audience natin. Mhm. And I'm sure marami silang opinions na gustong i-voice out sa ating issue for today. So, tingnan nga natin kung ready na sila. Are you ready, guys? Yeah! Sobrang excited na sila at ready na sila. At syempre para sa mga schoolmates barkada natin na nanonood sa TV at via live stream, pwedeng kayo sumali sa ating live discussion just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya
ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Tama yan, JV. Ano nga ba ang trending topic natin for tonight? Let's watch this. Let's all watch this. Oy! No. Ayos yan ah. Sarap yan ah. Bakit? Ayun naman. Ayoko, bigay ito sa akin ng nanay ko. Ay! Ano ba? Ba't mo inaano yung ano? Ano? Ba't mo ano ang pagkain ko? Kimblong! Bigay na ng nanay ko sa akin eh! Ay, anong ginagawa mo dito? Awayan mo kayan! Naaway mo yung kaibigan ko. Nakita ko, nakita ko binubuli mo. Bully ka! Masama talaga ugali mo. Masama ugali mo. Kaya ka nasusunog. Kaya ka nasusunog! Ano? Ano? Nangihingi lang ako ah. Mangiingi, amin na yan. Ayan ha, niligtas na kita. Ay, doon. Budon ka, bully! Pasalamat ka. Sige, kainin mo na yan. Dahil- Ayoko nabubuli ka, friend ko na eh. Dahil tinulungan mo ako, bibigyan kita. Yay! Subo mo nga ako. Ito na, baby. Sinubuan ko! Ang dami. Ang sarap, diba? Alam mo, kaibigan, dapat yung mga yan, yung mga bully, hindi pinapapasok dito sa school yan eh. Dapat, yung mga magulang yung responsibilidad sa pagtuturo sa kanila ng mabuti, dapat din sila nagkukuha ng food. Diba? Meron ba yun? Oo. Guys! Anong meron? Nandito pala si Kulong-Kulong. Kamunta, Kulong-Kulong. Diba, nasa Korea ka? Eh, nandito na ako. Ano nga meron? Kinakain mo. Ay, gusto mo ba? Kaso wala na. Oo. Kasi itong kaibigan natin, binubuli siya kanina. Oo! Diba, bagang Binuli ako ni Carding kanina. Sino ba si Carding? Baka ano yun ni Carding? Binubuli nga siya. Oo, ikaw ang pulpo Wow. kami. Bilan niyo ako ng ganito bago. Hoy, Pero Hindi na si Carding yan. Pag-usapan na natin sa schoolmates, ang pagpubuli. Kayo mga schoolmates, may pananagutan ba ang mga magulang ng mga batang bullies? Sa tingin nyo? Ay! Butik na kunin yung pagkain ko! At ayan nga, Hesa, ang ating trending issue for tonight. Dapat Yes. nga ba na managot ang mga magulang ng mga batang bullies? Oo. Hindi ko na kakaiba yung topic natin for today ha. Kasi nga dapat ba maging responsible ang parents for their kids? So kung bully nga sila, ang mga magulang ba nila ang dapat managot sa batas? Mapipigilan pa ng mga magulang. Alam mo, Hesa, dumaan ako nung ako ay nasa grade school days ko pa. Nabully din ako at talaga namang lumalaga. Ikaw yung nabully. Nabully ako. Talagang kumakalat pa to, lumalaga na pa tong pambubuli na to. Paano nga ba natin to mapipigilan? Ano nga ba ang solusyon? Malalaman natin yan sa ating mga kasama. Sino nga ba sila, Hesa? Unang grupo natin for today, sila ang naniniwala na liable ang parents sa mga batang bully. Let us all welcome Ella, Tara, and Angge! At sa mga hindi naman naniniwala na dapat ay hindi managot ang mga magulang ng mga batang bullies, kasama natin sina Charmaine, Mia, and Faye. Maliban nga sa ating debating teams, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa audience at sa social media. Kamustahin naman natin si JV! Yes! Thank you, Hesa. Alam mo, Miko Hesa, ramdam na ramdam ko na ang excitement nila dito. Di ba mga friends ko dito sa Miriam College? Oh, di ba? At syempre, handang-handa na rin sila to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang managot ang mga magulang ng mga bullies. Kaya balik mo na dyan. Miko and Hesa. Maraming salamat, JV, Miriam College. Are you ready? Dahil sa aming pagbabalik, sisimulan natin ang mainit na talakayan. Dito lang yan sa Schoolmates! May pakialam ka! Welcome back, schoolmates! At kanina nga
makilala na natin kung sino-sino ang ating mga schoolmates dito sa Miriam College. Sila ang magdedebate tungkol sa issue ba ang mga gulang maging responsable sa mga anak nilang bullies. Yes, Hesa. And for this segment, ito na po ang kanilang constructive speech. Bibigyan na Yes. sila ng chance. Ang team leaders ay magbibigyan ng opportunity para magbigay ng kanilang speech in 2 minutes. At ang groupmates naman nila ay 1 1 minute. So, Hesa, simulan na natin to. All right. Let's start with Ella. We believe that children should be protected so that they will be able to self-actualize and develop into capable and contributing members of society. I do not have a child right now, but I know that if I should have one, I would do everything in my power to make sure that no one hurts my child. If someone is calling my child fat, if someone is calling my child stupid, I would do everything I can to make sure that this stops. Because I think we can all agree that this has huge consequences into the development of children. And we should be, as parents, as teachers, and as a community, do everything we can to make sure that this doesn't happen again. We've already seen through previous years of high school students jumping off buildings or drinking poison just to get out of the system of bullying. We think that parents of not only the victims but of bullies as well should have an active role in stopping and contributing to the solution on how we can stop bullying. At the end of the day, we believe that you should side with affirmative, wherein the parents of the bullies will have to face the consequences of the actions of their children. This might include paying for therapy, for giving compensation for the emotional or physical damage that was attributed to my child. At the end, please side with government side wherein we protect the rights of children. Thank you. All right. So, Miko, para kay Ella, no? She will do everything to protect her offspring. At ang isa pang napakabigat doon, Oo. ang binanggit nga niya, biktima. Marami ng mga nabibiktima na ang nangyayari pa ay nagsuicide, nasisira Oo, naging ang buhay suicidal sila because of bullying. ng mga diba? nabubuli. Okay, so ito naman yung panig ng hindi dapat managot ang mga magulang sa mga batang bullies. Let's start off with Charmaine. So our group believes that the law right now in the Philippines should be amended because it says that the parents should be the ones liable for the criminal acts or the acts done by their children. Now, why? Because it's the child's choice. It's not the parent's choice. What if the parent didn't see it? And according to the law, RA 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, that all children 18 and below are exempted from criminal liability, but they have to go under the intervention programs. And I think this is what we need right now, the intervention programs, because this promotes the child, this promotes restorative justice. Restorative justice requires the maximum involvement of the offender, the victim, and the community. Now, if we have this, the kid who was bullied and the bully, they could reconcile. And the bully himself or herself could find or could be reintegrated again to his or her community. Now, I think this is what we need. And I think if we're going to base it on the law's just asking for money. And that's not what we want. We want justice. And if it's about money, it will lead us away from that. We want our children to learn, and for our children to learn, we want them to be involved. Thank you. Okay, for Charmaine, kung meron namang intervention programs, then magkakaroon ng reconciliation agad yung mga nabully at yung mga nangbubuli. Yeah. So sabi nga niya, the law should be amended for juvenile justice nga. Alright. Right. So ano naman sasabi ni Tara? Go ahead. In current law, we do have the Republic Act, the Anti-Bullying Act, to address issues when it comes to bullying. But it does not include for cases that are outside school. So what our group wants to address is that parents should be more involved in the rehabilitation of their children, not just to compensate for the offenses their child has made towards other children, but so that their child could become a better person, so that the child does not continue
conducting acts of bullying by harassment, by teasing, and such. So, we want to address the source of the problem, but to help further discuss, the family should be involved. The parents should be more involved in the process. All That's what we're right. pushing for. Thank you so much, Tara. So, para kay Tara naman, dapat mas involved daw yung mga magulang. Tama. And yung anti-bullying law ay it only applies sa loob ng eskwelahan. Paano nga naman yung mga pag nangyari na sa labas? Outside of the school. Diba? Eh Oo. di mahirap din yun. Ibang issue naman yun. Tama. Okay, your thoughts, Mia? As children grow older, they tend to share their feelings and discuss their problems more to their friends. They spend more time with their friends than with their families. The pressure to fit in dramatically changes. So it can be related that the pressure to fit in and to be popular can be correlated to the increasing number of bullying and teasing. So in a study done by Pellegrini and Long on bullying, they found that the children who bully are considered to be popular, and they are considered to be in a higher level than those who do not. So even if parents teach their children that bullying is not right, but yet they see around them that those who bully are revered by their peers, this might be confusing for them. So we still believe that parents should not be held liable to their children who bully, since some factors that affect the children who bully are not solely dependent on their parents. All right. Thank you so much, Mia. And for me, yung mga alpha male naman, na kung tawagin natin, di ba, yung feeling nila, mas nakakataas sila sa iba. Yun daw yung mga nang bubuli and peer pressure. Di Yun ba, na sa yung environment. today. May pressure talaga. Dapat cool ka. You're one of the cool kids. Oo. Di ba? Parang yung movie, alam mo yung Mean Girls? Oo, yeah. Parang Lindsay Lohan. ganon. Di ba? Parang Yung ganon, bullying. Alright. So, ano man sabi ni Angge? Go ahead. Ayun. Muli kami po ay naniniwala na ang mga magulang ay merong mahalagang gampanin upang matigilan na ang bullying sa atin. Tulad nga sabi ni Mia kanina, meron pang ibang factors, ngunit hindi ba natin bibigyan ng pagkakataon na makatulong ang mga magulang para ma-address ang problema ng bullying? Di ba, meron naman talaga mahalagang gampanin ang mga magulang. Ayon sa ating saligang batas, ito ay nakasaad sa ating family code na ang mga magulang ay may responsibilidad sa development ng kanilang mga anak. Di ba? So, kung sasabihin natin na meron pa ibang factors na hindi naman dapat sila liable, so sino magiging liable? Tandaan natin sila ay mga menor de edad. Wala pa sila, hindi lahat ay merong antas ng karunungan na alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya kailangan ng mga magulang na tumulong at bigyan ng agapay ang kanilang mga anak. Yun lang po. Okay, thank you so much. Okay. Very short but right to the point, di ba? Meron pa siyang binanggit na family code na Yes. dapat ang mga magulang ay responsable sa development ng bata. Kasi kung hindi, sino ba? Sino bang magiging responsible for that? Di Sino ba? pa ba? Okay, alamin natin. Faye, your thoughts? So, agree naman ako sa sinabi ni Angge. Pero, what is civil liability? What does it really do sa family? Paano naman kung di makabayad ng hinihinging fee ng batas sa pamilya? Kung ako yung victim, kung ako naman, kung magulang ako ng bully, tapos magbabayad ako ng sobrang laking, enormous amount of money just to pay for the damages, paano kung hindi kaya ng pamilya ko? Paano, what if it takes an arm and a leg? E di, discrasya mangyayari sa pamilya ko. Pero, nag-a-agree naman ako na may responsibilidad. What if it's too much naman? What happens to my family if I can't do it? No amount of money, no amount of monetary compensation could ever heal a person's emotional well-being. Pwede naman makipag-negotiate ang dalawang parties, ang party ng victim at ang party ng bully family, to reach a decision in which both parties could make a decision kung saan sila pwede mag-decide talaga, kung makakapag-reach sila ng consensus between the two parties. So, Alright. yun na po.
Alright, thank you so much, Faye. For Faye, reconciliation pa rin is the best way dahil nga katulad ng mga fees daw, katulad ng mga Yeah. damages. Kung hindi Diba? nila ma-afford, so paano yun? Kung umabot yan sa demandahan, ako, napakagastos pa niyan. And it adds up ha, hindi mura yung mga fees na yun. Tama. So it depends kung afford ba ng family or hindi. That's right, Tessa. Alright guys, so narinig na natin kung ano masasabi ng ating mga schoolmates natin. Kamusta naman natin si JV? I'm sure yung mga schoolmates natin dyan, marami pang opinions. JV, kamusta naman dyan? Yes, thank you, Hesa. Pero bago yan, we would like to acknowledge the presence of all the faculty members na nandito ngayon. At syempre, ang mga kaibigan namin dito sa Miriam College! Oh, di ba? Ayun, alam mo, sobrang dami ko nang naririnig dito ng comments, no? Yung mga girls natin, mga naggagandahang girls natin. Sino yung gustong mag-comment dyan? Sino? Wow, ang dami! Sige, ikaw na lang, ate. Ito. Ganda naman yung ate. Wait lang, meron akong pick-up line. Google ka ba? Bakit? Kasi nasa yun na yung lahat ng hinahanap ko eh. Wow! JV! Bago ba yun? Luma na yun. Sinerch pa niya yun, ha? Oo, O sinerch yun, pinag-isipan niya yun ng mabuti. Oo, di ba? Kinilig nga siya, parang wala lang sa kanya. Ayun, mabalik tayo. May comment ka ba? Anong name mo muna? Sasha. Joshua. Joshua, anong comment mo? Ay, ano mo munang course mo, Joshua? Communication Arts. Wow, marami akong friends na dito sa Miriam College na Communication Arts. Totoo, hala, ba't di ka naniniwala? Dami akong friends. Si Joshua, friend ko na. Anong comment mo? I really believe that the parents should not be responsible about it. Kasi it's not a controlled environment, whether it's school or sa social media. So I think the action, like mentioned by by Angge, should be based on the development or controlling of the actions of the children po. So para sa akin, mas mag-focus na lang dun sa control instead of dun sa magiging parusa dun sa magiging sa bata or dun sa estudyante mismo. Okay, may masasabi ba ang ating mga debaters dyan? Hesa at Migo? Okay, Alright, so sabi niya, the parents should not be held responsible nga. Tama. Diba? Oo. So may sasabihin ng grupo. May comment ba nila kayo yan. guys? Alright, Ella, go ahead. Okay, we think that parents cannot watch over their children 24/7. They also have their jobs and they also have other responsibilities. But just because your kid did something wrong, it doesn't mean that you're already innocent of the whatever act your child did. Because at the end of the day, he or she is still your responsibility. In fact, we can use the analogy here if you have a pet dog. If your pet dog bits someone and you didn't have that dog vaccinated for rabies, you have to pay for the emergency or the medical fees of the child that your dog bit. And when you look at it, it's basically the same thing. When your kid did something wrong, he hurt someone, you have to face the consequences and help that victim recover from the harms that your child inflicted. Alright, thank you so much, Ella. Tama nga, di ba? If you're responsible for yung puppy mo, responsible ka rin sa anak mo. So, because you're the adult in that situation, so dapat ikaw maging responsible. Di ba? That's right, Hesa. Okay, JV. Oh, wait lang, may follow-up pa si Joshua. Ano yun? I mean, para sa akin kasi, hindi naman lahat nga, gaya ng sabi ni Ate, na lahat ng actions 24/7 mababantayan. So, based dun sa narinig ko, kahit hindi mo nga mababantayan, so you would not know the actions na dun sa environment na yun, whether social media siya or sa school. So, para sa akin, medyo, mahirap kasi hindi mo naman mamomonitor. So, ang dapat maging responsible dun is yung child. Nasa sayo na lang yun kung paano mo i-control right after. Yun. Okay, may Alright, so you masasabi have ba? an answer, Tara? Okay. Hindi namin sinasabi na wala ng pananagutan yung bata, pero dapat kasama yung parent. Kasi minoridad siya, di ba? Tsaka sa ilalim pa siya ng mga magulang niya. So kailangan nga gabayan ng mga magulang niya kung ano yung nararapat niyang gawin. Imbis na masasaktan niyang ibang tao, matuto sana yung bata na iba yung kanyang gagawin para i-address, kunyari, may galit siya, iba na lang yung gagawin niya, hindi niya naman ibuhos sa ibang tao. Ayun.
Alright, thank you so much, Tara. Thank you, Tara. Back to you, JV. Back- Thank you JV. mga debaters. Sino bang gusto mag-comment, girls? Wow, ang dami ulit. Wait In lang, fairness, hirap mamili. madami ngayon, Diba, ha? Sabi ko sa inyo, yung mga Halika dito, ate. Ikaw napili ko. Hi, what's your name po? Hi, I'm Arthian. Arsian. Di ko alam spelling. Ano spelling nun? A-R-T-H-E-N-E. Huh? Sige. Nakuha mo? Hindi. Anong comment mo na? Hirap eh. Anong comment mo po? Ayun, ako kasi agree. As a future educator, I believe in the partnership with the parent and the student, and of course the the parent, the student, and the teacher. I do believe that there are bullying instances outside of school, but I believe kasi in the development nga of the child. The role of parents is very important, especially nung nabanggit na pag menor de edad nga, ano pa rin yung parents dun eh. So, I'd really like the parents to be involved in the development of the child, kung ano yung nangyayari. Kasi iba rin kapag involved yung parents sa life ng isang bata. Minsan nagkikimkim ang bata. It reflects ng how the parents, kung paano siya lumaki. Siguro babalikan ko yung analogy na ginamit ni Ella kanina. Na what if it's like a pet dog and then you don't have it shot for the rabies and it bites another person, you still pay for the damages. Pero what if you pay, parang kunyari sa isang bata, binigay mo yung shot ng rabies, ng anti-rabies rather, pero nangagat pa rin siya. 'Di ba? Parang kasi 'di ba, alam naman natin na ang bawat isang bata, iba-iba yung paraan ng pagpapalaki sa kanila and iba-iba yung pagtanggap nila sa yung mga tinuturo ng mga magulang. So, kahit kung itinuturo ng magulang, tama, ganito, pero iba yung pagtanggap ng bata, maaaring hindi pa rin niya, maging bully pa rin siya sa mga tao sa paligid niya. Dahil nga, tulad ng nasabi namin kanina, maaaring yun yung nakikita niya sa paligid niya. At hindi na yun nakokontrol ng mga magulang. Kahit pa sabihin nila na mali yung ginagawa ng ibang tao, pero nakikita nila na yung mga nambubuli, sila yung tinitingala. Siyempre, meron tayong intrinsic na pangangailangan na maging mataas. Parang parte yun ng ating pagkatao, hindi ba? Okay. Right. Talaga ang nangyayari daw yan sa environment talaga. Yes. Siguro nahahawa. Kung saan sila lumaki. And yung kung saan mga sila lumaki. influence, di ba? Mga friends nila, environment nila, lahat. Pero matindi, Hesa, mukhang kailangan natin ng tulong, JV, ni Doc Aga. Alam mo, Miko Hesa, kung nag-iinit dito sa Mirror of College about sa issue natin ngayon, nag-iinit din ang ating social media. Ito, marami na rin comments ang dumarating sa ating Facebook and Twitter. Gaya ni Rachel Valencia Malabana. Tama naman na may pananagutan ng mga magulang kung bakit bully ang kanilang anak. Kaya lang, dapat hindi lahat isisi sa magulang. Dahil hindi naman laging kasama ang magulang ng anak. Maaring kaya bully ang isang tao dahil sa ibang tao ito nakakasalamuha. Maliban kung hindi itinama ng magulang ang kanilang mga anak. Doon natin masasabi na ang magulang ang dahilan. Yun ang sabi ni Rachel Valencia. Patuloy na kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating social media account. Kaya balik muna dyan, Miko and Hesa. Alright, salamat JV. At sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa isyong ito. Stay with us dito lamang sa Schoolmates! May pakialam ka! Liable din yung parents sa mga bullies kasi as we know, underage yung mga bullies sa school. So, I think, since hindi pa na-develop masyado yung prefrontal cortex nila or yung decision-making skills nila, I think na dapat it's their parents' responsibility to mold them to be good students. Parents are the first people that you actually get to be with at home, and their role in your life is really important. But at the same time, the government should also be accountable for how
these parents also discipline their children because as one nation, as one Philippines, we should all promote the responsibility of parents. And you are still watching Schoolmates. May pakialam ka. And this point, Hesa, bibigyan na natin ng Rebuttal ating stage mga na. teams for their rebuttals. Okay, Hesa. Alright, Game let's na. start with Ella. Go ahead. So yung first rebuttal ng team namin is yung concern ng opposition on the idea na paano kung hindi makakapagbayad yung family dun sa emotional or psychological damages ng bully victim. First response namin dun is, number one, hindi naman milyon yung hihingin namin dun sa parents nung nang bully, di ba? Kung ano lang yung kayang ibigay or kung ano yung sapat, at ang magde-decide nun ay yung judge or yung Supreme Court na should i-take yung case sa civil court. Pero kung hindi naman, of course, okay din naman kami na mag-usap yung parents ng victim and ng bully, kung ano yung pwedeng pagkasunduan para makompensate yung emotional and psychological harms na napunta dun sa bata. Kasi at the end of the day, I think nag-agree naman kami pareho na masama talaga ang bullying. At para matigil to, kailangan may gawin tayo. Kami, ang pinopropose namin, maging liable, maging responsable yung parent. Alamin nila kung anong ginagawa ng mga anak nila at gawa nila ng paraan para makarecover naman yung biktima ng anak nila. Pero sila, wala silang binigay sa ating solution. Anong gagawin nyo para mapigil yung bullying? Alam nating hindi enough yung batas. Wala siyang kagat sa mga bata ngayon, lalo na sa high school. Alright, so sabi ni Ella, no, hindi naman milyones naman daw ang fees. Diba? Yes. For legal action. Oo, totoo yan. At sa batas nga naman, di ba, wala namang nakalagay dyan na dapat ang managot ang magulang. Yes. Di ba, ng bata. So, sino pa nga ba dapat ang managot? Faye? So, Go parang ahead. sa sinabi ni Ate Ella na hindi naman milyones yung sisingilin nga ng batas, pero hindi rin naman siya ganong kababa. Gaya ng sinabi ng teammate ko na si Ate Charmaine na under the law of RA 93-44, ang hinihingi ng batas is a minimum of 50,000 to 100,000 maximum amount of cash. Dito sa bansa natin, alam naman natin na hindi lahat capable magbayad ng ganong amount. Hindi lahat kaya maglabas kahit on loan pa sa bank kasi masyadong mabigat sa pamilya. Paano kung makita ng bata naghihirap naman? Paano kung nakikita ng bata naghihirap yung pamilya na dahil sa actions niya? Isn't that enough to teach responsibility? Isn't that enough to show the error of their ways? Kasi kung maganda ang ties ng pamilya, magtutulong-tulong rin sila. Tapos makikita rin siguro ng pamilya ng victim kung gaano nagsisisi yung bata. Kasi bata yan, hindi yan criminal at heart. Faye, follow-up. Ang tanong nila, Ella, ano nga daw ba ang magiging solusyon? Ano ba pwede natin maging solusyon para matigil itong bullying na ito? Kasi sa side nila may solution daw sila and then you guys have not come with a solution yet. So, ano ang magandang solusyon dito? Meron na ang Charmaine. solusyon, yung nasa yung intervention program na nagpro-promote ng rehabilitation, reintegration, aftercare. So yun, ang kailangan lang naman yung mabuting implementation meron na. Bakit kailangan pang singilin? Sabi nga, kapag siningil mo, parang you're settling for less. Na parang, sige, ito na yung justice ko, yung pera. Hindi yung katahimikan na, ay, nagbago yung bully ko. Nagbago siya. Kasi pumunta kami dito sa program na to, na nagkaayos kami, na-realize na yung mga pagkakamali niya, na-realize ko rin kung ba't niya ginawa yon. At pareho kaming matutuwa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naging maayos kami pareho. Rehabilitation programs. Mga intervention program. Alam mo, I wanna share something. Sa States kasi, there's this intervention program called Scared Straight. Okay. Na kunwari yung mga bullies, pinapasok sila sa mga adult prisons. I see. So parang tinatakot sila, kasi mga minors sila, di ba? Tapos yung mga convicts, all the convicted murderers, lahat sila, tinatakot yung mga bata. So yun yung program nila. Okay, so, agree ba kayo? Is it enough, yung mga rehabilitation programs natin? Pagka in-implement ba natin yun, matitigil na natin ang bullying? May katanungan muna kami. Can you further explain kung ano meron sa rehabilitation program, sa reintegration, and sa other processes? Ayun, yung sa community kasi, i-involve yung bata para sa mga parang community
service. Tapos, yun nga, yung sa rehab, yung kakausapin siya, ganyan. Tapos, may mga little programs kung paano siya i-develop or paano ma-address yung issue niya sa pagbubuli, kung ba't nga siya ganun. So parang therapy. Correct. Therapy. Psychotherapy. So, mga So, therapy. yung bata lang yung nandun. Yung bata. Opo. Paano kung 7 years old yung nang bully? Paano daw kung 7 7 years or old ang 5 years nabully? old lang yung nang bully. Siyempre po, may kasama silang facilitator. May facilitator. Sino yung facilitator? Yung taga-government, yung taga-community, kung sino yung nagdi-lead doon sa rehabilitation Sa program center na yun. or sa Yeah, therapy okay. na yon. Yes. Okay, Angge? Ayun, so sapat ba siya? Yun nga, tulad ng sabi ni Tara kanina, paano kung marami yung nandun? Again, kung yung mga bata lang, na, sabihin natin minor de edad sila, kung papagawin sila ng ganto, ganyan, wala naman silang supervision ng magulang nila. Tandaan natin, di ba, sino ba yung una natin pinagsusumbungan pag meron ng away sa atin? Kapitbahay ba natin o magulang natin? Magulang, di ba? So, kanino tayo tatakbo? Sino yung tinitingala natin? Yung magulang natin. Again, kung minor de edad, 5 years old, 7 years old, nandiyan sa rehabilitation program, hindi naman niya naiintindihan, kailangan pa rin niya ng tulong na magulang nila. And again, we would like to answer about the monetary sanctions. Sinasabi namin na meron pang ibang programs na binibigay ang ating gobyerno. Hindi lang naman, yun nga, sabi 50,000, nag-a-amount siya to 50,000 and up. Again, yun nga yung point doon eh. Kung nakikita mo, naghihirap na yung mga magulang mo, magkukumit ka pa ba ng bullying? Ma-offer mo ba na, alam mo wala ka ng, yung pamilya mo, wala ng pera, tapos gagawa ka pa ng masama? Diba? Diba? Alright, Angge. Ito naman, I So, have a very question. good points. Oh, ano question mo? Ang question ko, syempre, ang anti-bullying law natin only applies inside the school. Diba? Correct. In the school premises. Yes. Pero pag lumabas tayo, katulad ng mga hindi naman natin mga kababayan natin hindi masyadong well-educated Yes. o walang edukasyon, na gumawa ng ganong bullying sa paligid, paano ito? Paano ito How will they masusolusyonan? be protected? Siguro yung, yun yung kanina pa namin sinasabi na hindi naman sa tatanggalin talaga yung batas, pero may babaguhin siya. Yung sa sinasabi niyo po, Kuya Miko, pwedeng palawakin pa yung scope ng batas. Hindi lang sa schools, pero pwede rin sa mga komunidad. Alright. May question Ella. lang si Tara. Kasi sinabi niyo, di ba, palawakin, i-upgrade yung program. So ano yung mga gusto niyong pagbabago? Pwede maging mas specific kayo. Mas maging specific O kaya, daw sa mga sige, pagbabago. palawakin niyo at may bagong facilitators. Pero sino pa bang i-involve niyo? Di ba kailangan din naman yung parents? Pero hindi lang ang magulang. Sabi nga sa isang na-research namin, there are like top 4 factors that affect a child's behavior or whatever he or she does. Ngayon, isa lang doon yung parent. Pero, alam niyo yung saying na it takes a village to raise a child. So, kasi maraming bagay talagang nangyayari sa bata na walang kontrol ang magulang. Lalo na kung naghihirap nga sila, asan yung magulang? Nagtatrabaho para mabuhay lang yung anak niya. Maaaring nagkukulang siya ng oras para sa anak niya, pero sa ngayon, hindi pa maintindihan ng anak niya na dahil para makapag-aral siya, para makakain sila. So yun, kaya ang gusto namin, yung involvement nung child, yung involvement nung bata sa ginawa niyang kamalian. Kasi saan ba tayo natututo pinaka? Sa experience, di ba? Kapag naranasan natin na, ba't nandito ako ngayon? Ba't ginagawa ko tong community service ngayon? Kasi nagkamali pala ako. Hindi dahil, nagkamali ako, nagbayad yung parents ko. Paano kung mayaman naman kami? So okay lang, ulitin ko lang. Hindi ko mararamdaman na, may nawala sa akin. Alright, thank you so much, Maganda rin yung Charmaine. point niya. Paano nga naman yung mga may kaya na Yes. pwede naman magbayad na lang na magbayad. Hindi nagbuli na lang nagbuli yung Yes, bata. parang paulit-ulit. Yeah. Paulit-ulit na lang. So we have interesting points here. I'm sure yung mga schoolmates natin sa audience. JV, ano masasabi nila dyan? Thank you, Hesa, amigo. Alam mo, sobrang dami na rin ang kumakalabit sa akin ang gusto daw mag-comment, gusto daw magtanong. Sino yung gustong mauna? Dami ulit. Ikaw na lang muna. Hi, what's your name po? Hi, Camille. Ano pong comment natin?
Regarding sa parents, hindi ba magiging unfair siya sa parents natin? Since wala naman din pong batas na nagsasabi na liable sila sa kasalanan ng iba. Okay. Your answer, Ella? Meron po, ang tawag po doon ay negligence. Ibig sabihin, kapag meron tayong anak at hindi natin sila inalagaan ng mabuti, pwede tayo kasuhan ng negligence doon sa bata. I mean, yung parent, siya yung kakasuhan. Do you have follow-up questions? Okay na. Sino ba? Oh, wow. Taos na taos si ate. Hi. Yeah! Isa pa! Yeah. What's your name po? Hi, I'm Dea. Dea with a D. My name is JV with a J. Krik-krik sa kanya. Push mo yan. New pickup lines. New pickup Ha? Gusto niya na daw mag-comment. I believe that the parents are responsible for the actions of their children. Children are symptom bearers or simply the reflection of what is happening in the family. Yung mga bata kasi para yung sponge. Ina-absorb nila yung mga nakikita nila, especially sa paligid. Especially kung saan sila nakababat, which is lagi naman tayong with our families, di ba? Or talagang family yung foundation, di ba? So, di ba sabi nila, kapag nasaktan ng isang tao, nagbabago, minsan, nagiging pusong bato. Oh! Grabe yun, ha? Wow. Papusong-pusong pa ka na. Na-feel mo yun, JV? Oo, sobra. Ikaw talaga? Sino bang gusto magtanong? Ayan, si ate. Hi. Lika, dito po tayo. Ano po pangalan nila? Bernice. Bernice. From what course si Bernice? Social work. Social work. Okay, ano pong comment natin? May comment ka ba? Question? Question, okay. Tatanong ko lang, paano yung mga children na wala silang parents? So, alam natin na meron tayong mga street children na hindi natin alam kung sino yung parents nila. So, sino yung liable sa actions nila, lalo kung nambubuli sila or meron silang crimes na mga nagagawa? Sino yung nag-guide? So, sino yung responsible dun sa mga bagay na ginagawa nila? Great point. Tama Alam mo, nga naman, di ba? Kanina ko pa rin naiisip yan. Alam mo, Kung walang parent. Well, hindi lang din naman sa mga mahihirap na lugar, Yes. kundi yung mga pinalaki mo ng tama, pero kailangan mo magtrabaho sa abroad. Yes. Kung magulang ka. Paano ito? Sino ang kailangan na managot sa mga pagkakamali ng mga anak nila kung sila ay malayo, kung sila ay nasa ibang lugar at wala nang magulang? Kung overseas Filipino workers naman yung parents natin, syempre yung guardians, yung magnanagot sa mga actions ng ginagawa ng mga anak nila. So, for example, ito si Lola, si Tita, o si Tito. And kung yung sinabi naman ni ate na street children, of course, it's the government's responsibility na. Lalo na kung wala ng ibang family members, yung mga batang to. Kaya tayo mayroong mga DSWD programs to take care of these kids. Okay, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga komento sa ating social media account. Ito gaya ni JJ Idol. Simple lang yan. Kung walang magpapabuli, walang mabubuli. O, di ba? Kaya tuloy-tuloy rin kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating social media account. Kaya magbabalik pa rin ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates. May pakialam ka. Pakialam ka. At kanina nakita na natin ang opinion ng bawat grupo. Ang gagaling ng mga estudyante dito sa Miracle College. Kahit yung audience di ba? Pwede mo palakpakan ninyo mga sarili ninyo. Ang gagaling ninyo. Miriam College. Hindi namin kayo makakalimutan. A round of applause. All right. So let's start with our final words from Angge. Would you like to go ahead? Ayun, maraming salamat po sa lahat. At nagpapasalamat kami sa opposition side. Dahil sinabi nyo nga kanina, it takes a village to raise a child. At sino ba ang parte ng village na yon? Kayo na rin po nagsabi kanina, nandun ang mga magulang. So nakikita natin ang mahalagang responsibilidad ng mga magulang sa development ng isang bata. At ano ba ang pinaka-basic unit ng ating society? Ang pamilya at nandun ang mga magulang. Again, hindi po namin sasabi na pag ang bata ng bully at sasabi namin na maging liable ang parents, tatanggalin na natin yung responsibility ng bata sa ginawa niya. Hindi. Ino-incorporate lang natin. We're aiming for partnership. Kailangan maging liable ang parents kung sa school man ito ginawa, mga school admin, faculty, sino-sino pa.
ini-aim natin na lahat tayo magtulong-tulong para matigilan ang bullying. Hindi natin sinasabi na walang kasalanan ng bata at magulang lang mananagot. Dapat tayo ay lahat matuto dito. Maraming salamat po. Alright. Thank you, Angge. Okay, mapunta naman tayo sa hindi kasalanan ng magulang. Ha? Ang mga pag may nagbully na mga bata. Charmaine, your final statement. So yes, it starts with the family, but then, like a tree, you branch out. So sa isang village nga, hindi lang family ang nandun. Andun ang ating mga kapitbahay, kaibigan, mga opisyales. At doon natututo ang bata kung paano siya magiging, kung sino siya. At para sa amin, yung bata, gusto namin siya matuto, gusto namin siya ma-involve. I think that's the perfect word, involvement. Para matuto siya, para siya mismo, sa kanya magmumula yung pagbabago na hinahanap natin. So, ayun. So, maraming salamat. Alright, thank you so much. Okay, so, narinig guys, na natin, both sides. Ang gagaling. Tama. Muli Ano po masasabi palakpakan niyo? natin. Pero ito na ang time naman natin. Yes. JV, sa ating Ano thoughts. masasabi mo, JV? Okay, JV. Ako, sa tingin ko, hindi naman siguro dapat managot, no? Pero sa tingin ko, katulad ng sinabi ni Angge kanina na responsibilidad ng mga magulang ang pagtuturo ng tamang asal ng ating mga anak. Sa kapangalawa, naniniwala ako na sa ating mga tahanan, nauhubog ang karakter ng isang bata. Diba? So dapat ituro natin ang tamang asal, gabayan natin kasi baka kaya nagiging gano'n ang attitude ng isang bata kasi nakakaligtaan na natin silang i-prioritize. Diba? Yun naman ay para sa akin lahat. Tama yan. Magulang man o talaga ng mga kasama lang sa bahay, tito, tita, lolo, Dapat may lola, guardian, di ba? kamag-anak, basta may mag-guide Diba yan? sa kanila. Oo. Yes, sir. For me naman, tama yan ha, that parents should be involved. And also, kasi the parents should be responsible for their kids. So I believe that. Pero there are certain times na yung parents, they could only do so much. Right. So, yung mga programs na yun, like sinasabi ko kanina yung Scared Straight program, I think they should, in places na wala pa yun, they should try and provide that kind of program. Kasi nakakatakot talaga. Kasi yung mga bata, kasi kung palaging sermon ng sermon, they won't listen to you, di ba? Kung salita ka ng salita, they won't understand. But if you put them in a situation where they go to prison and they see kung hindi sila tumino or they don't stop the bullying, they will end up like the people in those prisons. So I believe it should be both, with parents and with programs that will help further develop the child. Maganda yan, Esa. Ako naman, pumapanig ako sa oposisyon, no? Na responsibilidad ng magulang na itaguyod ng maganda ang kanilang mga anak. Diba? Pero hindi nila pananagutan ang bawat desisyon na ginagawa ng bata. Dahil unang-una, tayo po ay parang lapis. Tayo po ang sumusulat ng ating buhay at tayo rin po ang nagbubura nito. Ang mga magulang na po natin ang nagsasharpen sa atin para po tayo ay maging matibay na lapis. Kaya po para sa akin, dapat ay responsibilidad pa rin natin bilang tayo po ay mga anak na maging mabuti sa ating mga magulang, sumunod tayo dahil wala namang tinuturo ang magulang na mali sa kanilang mga anak. Bakit? Ang mga magulang ba sinabi na, masama magnakaw, bakit may nagnanakaw? Nahuli na nagbully, bawal magbully, masama ang magbully, ba't nagbubully pa din? Mag-aral lang mabuti, bakit may mga mabababa pa rin ng grado? Nasa desisyon natin, wala sa ating mga magulang. So para sa akin, ayun ang aking punto. Wow! Iboto! Nico Aitona! Anyway, maganda talakayan natin. Napakaganda ng ating topic for tonight. Yes. Okay, so magpasalamat natin sa ating mga sponsors. Ako po ay gusto ko magpasalamat. Nakalimutan na niya. Sobrang intense sponsors na yung yung usapan ngayon eh. Maraming salamat sa Gold's Gym and Ness Astilla Salon. At panoorin niyo po ako sa Zirco, Clowns at Sitcom Comedy Bar sa Las Piñas. Abangan niyo po ako dyan. Kita kids. Yes, and I would like to thank Ipon Girl for my outfit for today. Ako, I would like to thank Sir Mo of Magic Potions for my vitamins and supplements. So, di ba, kitang-kita niyo man? Chubby. And I would like to thank Dr. Albert Adrales of the Wellness City and ALA Skin and Aesthetic Center for my skincare. At syempre, in-invite ko kayong lahat na manood ng pinakabagong musical play ng taon ng #Popular Paano Kung Pinoy si Kiko ng Philippine Stagers Foundation up to March
2016. Maraming salamat po. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Paano yun? Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Woo! Thank you, Miriam College! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, ang kalayaan. Buksan ang isip mo,